Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. In this video ay ating pag-uusapan yung naging resulta ng laban kahapon dito sa nagaganap na PVL reinforcement. At the same time, ating pag-uusapan itong si Marina Toshova at yung mga panawagan na sumali siya dito sa ating national team at maging naturalized Filipino itong Russian import. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue. So dito sa Final 8 is dalawang team na po mga kapolitika ang nalaglag kahapon matapos na magkasagupaan itong Akari Chargers versus dito sa Farm Fresh. At the same time itong Signal HD Spikers versus dito sa Capital One na naglaro ng 4 PM. So dito sa laro ng Signal at dito sa laro ng Capital One ay nanalo po itong Signal in 5 thrilling sets. And yung naging score kahapon is 25-19, 36-34, 16-25, 22-25 at 15-12. So dito is nakita ko talaga yung malaking pagkukulang sa side dito ng Capital One doon sa mga local players nila. Kasi dito naman is nag-perform naman, nakita naman natin na na-execute talaga ni Marina Toshova yung kanyang force. At nagpaulan nga lang siya ng 50 points against sa Signal HD Spikers. But ang kakulangan dito ng Capital One mainly because is yung wala silang other reliable na spiker aside kay Toshova. Okay, naalala ko nga na even itong mga libero nila is binibigay yung bola dito kay Marina. So lesson learned sana ito dito sa Capital One sa mga susunod na reinforcement kasi hindi pa naman ito yung huli, ay dapat na kumuha sila ng isang veteranong spiker para maging katulong ni Marina Toshova na kung saan is hindi lang dapat sa kanya iasa yung lahat kasi pag nabantayan yan, sino na lang yung maging scoring machine ng kupunan. Okay, so personally ako is nasayangan ako dito sa naging performance ni Marina Toshova na kung saan is nasayang kasi ang sabi nga niya doon sa interview niya is talagang binigay niya yung lahat, yung everything, yung talagang pinaka best of the best ng kanyang performance, but unfortunately is na fell short sila doon sa 5th set kasi nga nakita natin na talagang bantay sarado na itong si Marina Toshova kasi ito lang naman ang bumubuhat ng Capital One. Okay, so ito kasi ang sinasabi natin na disadvantage pag iisang tao lang yung nagiging scoring machine. Kasi pag nabantayan yan ay talagang ito yung reason para mapilayan at matalo yung isang team. Okay, kung ikukumpara mo kasi dito sa Signal HD Spikers na andyan si MJ Perez, andyan si Riri Meneses, at andito rin si itong kanilang veteran spiker na si Molina. Okay, so sobrang dami ng mga players sa Signal na dapat bantayan itong Capital One kung ikukumpara mo dito sa side nila Toshova na siya lang dapat yung bantayan ng Signal at talagang mapipilayan itong Capital One. So ito yung naging weakness talaga ng Capital One overall. Actually dito nga sa second set ay nasayangan rin ako dito kasi 5 yung lamang ng sa first part ng laro is 5 yung lamang ng Capital One. But nakayanan pong ihabol yon ng Signal HD Spikers. So in other words is hindi po naalagaan ng Capital One yung 5 lamang nila kasi dapat doon kasi diba 36-34 yung naging score, 36 yung Signal and then 34 yung Capital One. But siguro kung sa first part is naalagaan yung lamang nila, yung 5 na lamang ay talagang sa kanila mapupunta yung second set kasi dikita naman yung laban na doon sa last part ng second set. Now ngayon mga kapolitika is marami kasi ang mga ugong-ugong at mga balibalita na kung saan itong si Marina Toshova daw ay gagawin daw na Filipino citizen. So ibig sabihin magkakaroon siya ng Russian passport at the same time magkakaroon din siya ng Filipino passport. At ilalakad yan doon sa immigration para maituturing siya na Filipino citizen kasi ito naman ang ginagawa ng ibang mga bansa. Just like ito dito sa Italy na meron silang Iguno at itong sa Turkey meron silang itong Cuban na si Vargas. So ito ang ginagawa ng ibang bansa para mapalakas yung kanilang team, which is possible yun dito sa Pilipinas, but na fact check na po kasi ito kasi tayo ay naniniwala rin na pwede naman itong si Marina Toshova dito sa ating national team, but it will undergo a certain process at the same time itong
yung ano rin niya, yung kanyang desisyon, personal na desisyon, kasi hindi naman pwede na tayo ang mag-decide para sa kanya. But tinihimok nga siya na magiging part ng ating national team at maging Filipino citizen na rin dahil dito sa ipinamalas na performance sa PVL reinforcement. But then again, mga kapolitika, is na fact check na po ito at wala pong katotohanan na maging naturalized Filipino itong si Marina Toshoba kahit gustuhin man natin. Okay, so but yung sigurado is babalik siya dito sa Capital One next year. Okay, so yun po ang sigurado at nasabi niya doon sa interview. And yung pasasalin siya dito sa Team Alas again is dapat maging naturalized Filipino muna itong si Marina Toshoba kasi okay naman na yun sa international na mga requirement kasi meron silang certain standard or requirement kung yung isang player is makakalaro kasi chine-check kung talagang Filipino siya. Okay, pwedeng ganun mga kapolitika. At ang sinabi niya nga doon sa interview ay sure naman na babalik itong si Marina Toshoba dito sa Capital One. But for now is parang uwi ata siya sa Russia at pupunta siya dito sa Azerbaijan kasi merong offer sa kanya na maging import itong si Toshoba. And dahil naman dito sa kanyang ipinakitang galing sa paglalaro sa PVL reinforcement ay talaga namang para sa akin ay deserve ni Marina Toshoba na magkaroon ng award kasi yun nga rin ang mga sinasabi dito online na deserve daw ni Marina Toshoba na magkakaroon ng award bilang best import or best score dito sa PVL reinforcement, which is I believe. So dito naman sa naging laro ng 6 PM Foxes versus Akari Chargers ay ito yung official score 25-17, 18-25 at 22-25. Then sa fourth set is 23-25. So akala ko is fifth set ito kasi doon sa fourth set ay 6 yung lamang, I think 6 or 5 yung lamang ng Farm Fresh kontra dito sa Akari Chargers. But ang talagang dito mga kapolitika, ito kasi ang kagandahan rin sa Akari na marami silang players na pwedeng magbigay ng puntos. Andyan si Laksina, andyan si Sultonis at itong kailang import na si Oli Ocaro. So maraming dapat bantayan itong Farm Fresh. So ito talaga yung reason bakit nanalo itong Akari Chargers dahil well distributed rin yung points. Kumbaga hindi lang isang tao yung bumubuhat sa isang team. Okay, so kung ano nandito sa fourth set, gusto kong i-acknowledge yung naging performance ni Suyod kasi talagang siya yung naging reason para mahabol kasi nga 5 yung lamang ng Farm Fresh dito sa sa middle part ng laro is 9 yung Akari Chargers and then 14 yung score ng Farm Fresh. So nahabol po yun with the help of this player from Akari na si Suyod. So talagang siya yung naging reason bakit nahabol itong Farm Fresh Foxes at hindi na umabot sa fifth set. So mga kapolitika, dito naman tayo dumako sa ating men's team sa laban kontra sa Thailand. And actually 3 sets sila doon sa Indonesia at dito 3 sets rin sila sa Thailand at natalo po itong ating national team na sa men's team. And yung pinakakulang talaga is yung stamina, yung talagang yung endurance at yung confidence sa ating mga players kasi nakikita natin dito is madali silang panghinaan ng loob. Okay, so ito yung kulang but meron namang mga sinasabi na baka yung mga Phil-Am players natin is maglalaro na sa mga susunod na international tournament. So dito is naging score natin mga kapolitika is 18-25, 21-25 at 19-25. So nanalo po yung Thailand in 3 straight sets. And mamaya po 8 PM is maglalaro din po itong ating men's team kontra dito sa Vietnam. And I doubt mga kapolitika kasi parang ngayon is nasa ibang level na rin itong Vietnam. Kasi nga na 5 set nila itong Team Indonesia. Although nanalo itong Indonesia, but 5 set naman yun. So doon pa lang is ma-measure mo na yung kakayanan ng iyong maging opponents. At most especially rin na wala itong si Baguna. So kumbaga ito ay parang charge to experience na lang. Manalo or matalo, susuportahan pa rin natin itong ating national team. Okay, so dito naman tayo dumako sa maging laban ng sa po kasi sa Tuesday is maglalaban na po yung 4 remaining teams. So 2 teams na naman ang malalaglag dito sa Tuesday. So ang maglalaban po sa 4 PM is Cheritigo versus PLDT sa 4 PM. So kung sino man po ang manalo dito sa PLDT versus Cheritigo ay siya po ang makakalaban ng Akari Chargers para sa Final 2. And dito naman sa 6 PM is maglalaro na po yung CCS versus Petrogas. Ito na talaga yung moment of truth. So kung sino ang mananalo dito sa CCS versus Petrogas ay ang makakalaban po ay itong Signal sa 6 PM. So ito na rin yung kung sino ang mananalo dito is sasalain yan para doon sa Final 2. So ito po ang maging sistema dyan mga kapolitika.
Okay, but kung hindi ka naman napapasali dito sa final 2 ay meron pa rin namang chance dito sa bronze, which is itong third place. So yan po ang maging kaganapan dyan. So ito yung ating aabangan mga kapolitika, kasi talagang naka-excite itong mga mangyayari dito sa ating PVL reinforcement. Ang sinasabi nga nila na ito daw nga nagaganap ngayon sa quarterfinals or itong sa knockout round ay parang finals na, kasi talagang intense. At talagang itong binibigay ng mga players ay talagang pinaka best of the best of their performance. So talagang ito talaga ay ano na lang, by chances na lang, or talagang pagkakataon na kung pumanig sa iyo ay talagang ikaw yung mananalo. Okay? So mga kapolitika, abangan natin, at so far ito yung naging update ng ating laro kahapon, August 24, dito sa 4 na team na nagkasagupaan. So sa tingin nyo ba, sino ang mga teams na makakasali dito sa Final 4 at magiging champion? Sa tingin nyo, hulaan nyo mga kapolitika, at kayo na po ang bahalang humusga. Mag-comment down below. At mga kapolitika, ano rin pala ang inyong masasabi dito sa naging performance ni Marina Toshova dito sa ating PVL reinforcement? Deserve niya ba na tumanggap rin ng award? Mag-comment down below, at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue.